Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magpapatuloy po tayo sa ika-4 na kabanata ng Santiago. Pero bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na maibigin sa kapayapaan, pagkakasundo at pagkakaisa, patuloy po kaming humihiling sa iyo na payuhan kami mula sa iyong salita na naisulat po ni Santiago. Nasa kabanata 4 na po kami ngayon. Patuloy niyo po kaming pagpalain, lalo na sa aming buhay espiritual, gamit ang mga sulat ni Santiago. Salamat po o Diyos sa mga karunungang igagawad niyo po sa amin sa mga sandaling ito para magamit po namin sa pang-araw-araw po naming pamumuhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Makibukas po kayo sa Santiago, Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. Tatlong talata lang po yung pag-uusapan po natin ngayon. Santiago, Kabanata 4, talata 1 hanggang 3. Sabi po ni Santiago, "Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan." Si Santiago po ay isang lingkod ng Diyos na kung saan meron siyang malasakit dun sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Nais niya na sa pagtitipon ay magkaroon ng iisang puso't damdamin. May pagkakasundo, pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod. Subalit hindi may iwasan na sa bawat pagtitipon na binubuo ng mga mananampalataya ng Panginoong Yesus at maging ng hindi mananampalataya ng Panginoong Yesus, ang alitan. Isa sa mga problema ng simbahan na kinakaharap ngayon ay yung hindi pagkakaunawaan o yung pag-aaway-away. Awayan, labanan, hidwaan sa pagitan ng magkakapatid sa Panginoong Jesucristo. Malaki ang kaguluhan kapag merong alitan. Pwedeng magkaroon ng pagkakabahabahagi sa isang simbahan o pangkat-pangkat, pagmamataasan, at higit sa lahat yung mga tinatawag na makasariling hangarin. Namumuo rin at namumugad sa isipan ng mga tao na isa sa mga nagiging biktima ng alitan ay yung mali nilang layunin. Ito ang mga pinagmumula ng alitan, ayon kay Santiago. Matapos niyang ipahayag yung pagkakaiba ng karunungang panlangit at karunungang panlupa, ipinagpatuloy niya dun sa isa sa mga pwedeng maging bahagi ng kaguluhan, ang alitan. Mahalaga na mapag-usapan natin ito, mga kapatid, kasi isa ang alitan sa problema ng simbahan na kung saan pag nangyari ito, hindi na magsisimba yung isang nagsisimba. O di kaya lilipat siya ng ibang simbahan, pero hindi naman nagkaroon ng katugunan dun sa kanyang pangangailangan na mabago yung kanyang mga nasa sa loob at nasa sa isip. Kaya nakaugnay dun sa katapusan ng Kabanata 3 na naisulat ni Santiago yung kahalagahan ng karunungang panlangit, kasi yan yung gagabay sa atin para maiwasan ng anumang alitan. Isa kasi sa problema ng alitan ay pagpapakita na ikaw ay kaaway ng Diyos, mahal at iniibig mo ang sanlibutan,
Dahil ang alitan o anumang mga pag-aaway ay bunga ng mga makasariling pagnanasa at maling layunin. Sabi ni Santiago, hindi dapat ito manatili sa inyo, mga kapatid ko, sa Panginoong Hesukristo. Kung tunay yung pananampalataya nyo kay Kristo, dapat maipakita ninyo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip o yung nasa sa loob nyo na kayo ay may karunungang galing sa langit, sa Diyos, na kung saan ito yung magpapakita na ikaw ay kaibigan ng Diyos at hindi kaaway. Kasi ang sinumang mga nabibiktima ng alitan o anumang pag-aaway-away ay nakakagulo dun sa samahan sa pagtitipon. Kaya nais ni Santiago, dun sa kanyang mga sinulatan, na isa sa mga pagsubok dun sa mga taong nagkakatipon na kapatid niya kay Kristo ay yung alitan. Makikita rin natin sa mga mananampalataya sa Korinto, ito rin yung problema kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa Korinto. May pagkakabaha-bahagi kasi may matataas ang tingin sa kanilang mga sarili. Merong nagmamalaki dahil sila ay may karunungan galing sa mundo na hindi naman karunungan galing sa Diyos. Meron namang kampi-kampi, kung maalala natin, nagbubunga ito ng dibisyon sa simbahan, alitan, sigalot, o pag-aaway-away sa mga taga-Korinto. At maging dun sa mga mananampalataya sa Galacia, sabi ni Pablo na sumulat ng mga sulat para sa mga kapatid sa Galacia, yung mga kapatiran doon na prolo, yung masugid na tagasunod ng kautusan, at yung mga nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo sa biyaya at habag, kagandahang loob ng Diyos, pro-grace, nagkakaroon din ng alitan sa pagitan nila. Kaya nabanggit ni Pablo dun sa mga taga-Galacia na nagkakagatan kayo para kayong mga mababangis na hayop na kung mananatili sa inyo yan, mauubos kayo. Sisirain ninyo ang isa't isa at hindi yan makakatulong sa inyo. Kaya nais ni Santiago at maging ni Pablo na yung alitan ay maiwasan. Kahit anong simbahan o saan man tayo mapadpad na simbahan, maaaring sumibol at mamugad ang alitan. Kaya mahalaga na malaman po natin kung ano yung pinagmumula ng alitan, ano yung pinaggagalingan, ano yung sanhi ng awayan, pagtatalo, digmaan, partikular sa simbahan o sa pagtitipon ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus. Unang-una, ang pinagmumula ng alitan, ang alitan ay nagmumula sa makasariling kalooban. Matatagpuan po natin yan sa Santiago, Kabanata 4, talata 1 hanggang 2. Mga tanong yung ginamit ni Santiago dito, doon sa talata 1 at doon sa talata 2, isinalaysay niya na kung saan nagmumula ang alitan. Siya mismo yung sumagot doon sa kanyang tanong. Pero yung kanyang katanungan, nais niya na mamulat yung isipan ng mga sinulatan niya na sinusubukan sa kanilang pananampalataya pagdating dito sa alitan. Sabi niya, saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Yung alitan at pag-aaway, parehas siyang salita, pero yung isa, naka-generalize siya, specific yung isa. Halimbawa, yung pag-aaway, malaki siyang bahagi at maliit lang na bahagi ng pag-aaway yung alitan. Pero pinag-iwalay ni Santiago dito, kahit na magkasing kaulugan sila, dahil malaki ang pwedeng mangyari na panganib sa isang simbahan o samahan ng mga Kristiyano kapag namamayani ang alitan at pag-aaway. Sabi niya, hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Binanggit niya na yung pinagmumula ng alitan ay yung mga pagnanasa. Ibig sabihin yung nasa sa loob ng mga tao na kung saan naglalaban-laban at hindi angkop dun sa
salita ng Diyos na magpapatunay na sumusunod sila sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya dun sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Santiago dito, nanggagaling yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban. O sa madaling salita, yung mga makasariling kalooban. Kaya dapat yan yung magamot gamit yung mga karunungang panlangit na natalakay natin nung nagdaang mga talata sa Kabanata 3. At sabi ni Santiago dito, mayroon kayong ninanasa. Inuulit niya yung pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban. Ito yung ninanasa ninyo, ninanais, nilalayon, hinahangad. Hindi ninyo makamtan, hindi ninyo makamit, hindi ninyo matanggap. Dahil nga, naglalaban-laban ng inyong kalooban. At sabi dito, yung pinakamasahol na bunga na kung saan yung pagnanasa ng tao ay pwedeng makapatay. Sabi rin ni Santiago, kung maalala natin, di ba yung tao, pag natutokso siya, sabi niya, naaakit yung tao, natatangay dun sa sariling pagnanasa o yung mga makasariling kalooban. At kapag ka naitanim sa puso ng tao, yung pagnanasa, nagbubunga siya ng kasalanan. At yung kasalanan, kapag ka nagkaroon ng hustong gulang, lumaki siya, tumubo sa puso ng tao, yung pagnanasa na nagbunga ng kasalanan, magbubunga siya ng kamatayan. Nakaranas na po ba kayo ng pamimingwit ng isda? Hindi pa yung... Wala kasing ano dito, di ba? Yung mga ilog o fish pond. May isda dyan. Nakita ko sa yung din dito. Kung, di ba, pagka nang mingwit tayo ng isda, naglalagay tayo ng pain. Yung isda, pagka kumagat na siya dun sa pain, anong mangyari sa isda? Mahuli siya, di ba? Ganun yung tao. Pagka masyado niyang pinatubo sa kanyang puso yung pagnanasa sa kanyang kalooban na hindi angkop dun sa salita ng Diyos o dun sa karunungan galing sa Diyos, pwede itong magbunga ng kasalanan. Yung pagnanasa, pag natukso tayo, hindi pa siya kasalanan. Pero kapag kumagat na tayo doon sa pain, kumbaga tayo yung isda, pumasok na yung kasalanan at alam natin yung magiging epekto ng kasalanan. Kabayaran ay kamatayan. Kaya sabi ni Santiago dito, meron kayong ninanais, meron kayong ninanasa, meron kayong hinahangad, pero hindi ninyo makamtan, hindi ninyo matanggap, makamit, kaya't papatay kayo hanggat maaari. Mapasayin nyo lamang iyon. May mga magkakaparehas yung pangungusap na ginamit niya yung una, di ba, yung sa talata 2, ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Dito naman, may mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Hindi ninyo maari. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yung pala yung isa sa mga pinanggagalingan ng alitan o awayan. Kapag tayo ay nagpatangay doon sa tinatawag na pagnanasa o yung nasa ng laman o yung mga makasariling hangarin, makasariling kagustuhan. Marami yan yung mga pagnanasa. Binanggit ni Pablo dun sa Galatia. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, puot, galit, inggit, selos, pati yung mangkukulam, nabanggit din dun Pati yung iba't ibang uri ng kalayawan, kahalayan, kalaswaan, mga pita ng laman kung tawagin, na isa sa mga pinagnanasahan ng tao. Bawat isa sa atin, mga kapatid, merong pinagnanasahan, meron tayong hinahangad, na kung hindi ito angkop dun sa kalooban ng Diyos at galing lang sa ating mga sarili, pwede yang magpahamak sa atin. At hindi lang yan sa sarili natin,
kundi dun sa grupo ng mga mananampalataya. Kaya seryoso si Santiago dun sa kanyang pagsusulat, dun sa kanyang mga sinulatan na kung tunay yung pananampalataya ninyo, dapat malaman ninyo yung pinaka-ugat, pinaka-sanhi, pinanggagalingan ng alitan. Kasi kapag hindi natin matutuko yun, pwede tayong maging isda na laging ng bingwit. Yan po yung unang-una na isa sa mga sanhi ng alitan o awayan, yung mga makasariling kalooban. Sabi ni Pablo, dagdag pa niya doon sa Galatia, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yung mga may pagnanasa sa kalooban na hindi angkop dun sa turo ng Panginoong Diyos. Para maiwasan natin yan, yung mga makasariling kalooban, ang solusyon yan, isa lang Yung sinasabi ng Panginoong Yesus doon sa kanyang mga alagad na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Dahil kung may papakita ninyo yan, kayo'y tunay na mga alagad ko. Yan yung matatagpuan natin sa aklat ng Juan. Kabanata 13, talata 34 hanggang 35. Sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ibigin ninyo ang isa't isa tulad ng pag-ibig ko sa inyo, dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Kasi kung may pag-ibig tayo sa isa't isa, maiwasan natin yung anumang alitan. May pagkakaunawaan, pagpapatawad, pagiging mahinahon, pagpipigil sa sarili. At marami pang mga pwedeng makita natin na katangian na kung saan may papakita yung karunungang panlangit. Naalala niyo po yung karunungang panlangit, maibigin sa kapayapaan, mahilig siyang gumawa ng mabuti, mabait, malinis ang pamumuhay. Nakaugnay yung Kabanata 4, talata 1 hanggang 3 na tinatalakay ni Santiago para maibsan o maiwasan yung anumang alitan, lalo na sa loob ng simbahan. At hindi lang yan mga kapatid, meron pang isang pinagmumulan o pinanggagalingan ng alitan. Ang ikalawa naman po, kung kanina sa kalooban, yung pinakakaibuturan ng puso ng tao, dito naman yung kaisipan. Ang alitan ay nagmumula sa maling layunin. Mali yung ating mga iniisip. May mga iniisip kasi tayo na hindi angkop dun sa kaisipan ng Panginoong Hesus, hindi angkop dun sa kaisipan ng Diyos. Kaya sabi ni Santiago dyan, dun sa talata 2, yung nalalabing pangungusap dyan at saka yung talata 3, hindi ninyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. Yung kalayawan, bumabalik yan doon sa pagnanasa ng tao. Kumusta po ang ating pananalangin? Pakikipag-usap sa Panginoong Hesus. Madalas ba na pag nananalangin tayo, yung tungkol sa atin, yung mga kailangan natin o yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, kahit naman hindi ito kalooban ng Diyos o makakapahamak, makakasama sa atin. May mga panalangin din kasi ang tao na kung saan makasarili yung kanyang motibo o hangarin na hindi angkop dun sa niloloob, ninanais ng Diyos. Halimbawa na lang yan, gusto mong makapag-asawa. Isang halimbawa lang po mga kapatid. Gusto mo makapag-asawa, pero hindi naman po alam nila, Ate Babes, yung lagay ko yung ano. Halimbawa, gusto mo makapag-asawa at hindi mananampalataya ng Panginoong Hesus yung pipiliin mo kasi ninanais mo siya gusto mo siya
Siyempre, ang pipiliin natin yung kapwa natin mananampalataya ng Panginoong Hesus. Pero maganda kung madala mo siya sa Panginoong Hesus, kung ikaw ay lalaki. At kung ikaw ay babae, ganun din. Doon sa unang Pedro, may binanggit si Pedro doon na kung hindi mananampalataya yung babae, ay yung lalaki, tapos mananampalataya yung babae, makukuha mo siya doon sa magandang asal, mabuting pagkilos, o pagiging mahinhin. Yan yung mga pwede nating maisa-isip o maging laman ng ating pananaw, layunin, dapat maging tama. Hindi siya laban dun sa layunin ng Diyos o sa kalooban ng Diyos para maiwasan yung alitan o yung pinagmumula ng alitan. Dapat tama yung layunin natin. Halimbawa, meron kang nakagalit o nakaaway. Hindi maiwasan to eh. Kahit gusto mong magpakabait, pero hindi maiwasan yung may mainggit sa'yo o magselo sa'yo o di kaya magalit sa'yo. Pwede mo siyang ipanalangin. Pwede naman po tayong manalangin mga kapatid ng mga kailangan natin, pero wag din naman yung panalangin na halimbawa, gusto ko magkasasakyan, yung sports car, kulay red, yung mga gano'n na makakasama sa'yo, na hindi makakatulong sa'yo at baka maging ka pa, mapagmataas kung meron kang gano'n. O gamitin mo sa drug racing, kasi sports car, hindi maganda yun. Yung motibo, yung layunin, doon papasok po yung pwedeng maging pagmula ng alitan. Kaya mahalaga yung pananalangin, lalo na sa mga sulat ni Santiago, kasi sa pananalangin, malaki ang nagagawa nito sa pagsolusyon ng anumang alitan, anumang away. Kaya kung may nakagalit tayo, nakaaway, pag-pray muna natin. Baka kasi nakakalimutan nating ipag-pray bago oh, dear, pati na tayo. Yung ganun agad. Hindi natin na ipapanalangin agad. Kailangan na unahan ng panalangin. At saka, yun nga, sa panalangin, palaging isasaalang-alang po natin yung kalooban ng Diyos. Kasi may binabanggit si Santiago dito na hindi nyo nakakamit yung ninanais nyo kasi hindi kayo humingi sa Diyos, hindi kayo nananalangin. Hindi nyo, alam naman ng Diyos yung mga pangangailangan natin, mga kapatid. Kahit hindi pa natin sambitin sa Kanya, alam niya na yung makakabuti sa atin. Yun nga lang, tungkulin nating mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus na palaging dumepende sa Kanya, tumawag sa Kanya, isaalang-alang yung Kanyang kalooban at hindi nauunahan ng kalooban natin yung kalooban ng Diyos. Kasi tested ko na yan eh. Maraming prayer ako na pinag-pray pero hindi ko na natanggap kasi nga sariling hangarin, mali pa ang layunin. Tapos yung talata 3, ito pang sinasabi ni Santiago tungkol sa pagtawag sa Diyos, pakikipag-usap sa Diyos, o pagdulog sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Yun nga, humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya sa bawat panalangin natin, lagi nating iisipin na ito ba ay makapagpaparangal sa Diyos? Ito ba ay nakaugnay dun sa kalooban ng Diyos, sa Kanyang mga salita, at maging dun sa Kanyang mga turo? Kasi kung hindi, pwede tayong magkasiraan kung namamayani ang alitan, lalo na sa grupo nating mga naglalayo na magkaisa, magkasundo, lalo na sa pagsamba sa Diyos at pagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Kanya. Ang ganda rin nung sinabi ni Pablo sa Pilipos, kung maalala po natin yun. Tinatalakay ni Pastor Norman yung Pilipos na yung pag-iisip natin na, di ba, kung tayo ay may makamundong karunungan o karunungang panlupa o di kaya makasariling hangarin, gusto nating maging tanyag hinahangad nating sumikat. Pero sabi ni Pablo doon sa kanyang mga sinulatan sa Pilipos, huwag kayong magangad na maging tanyag. Bagkos,
yung mga kasama nyo sa pagtitipon, mga kapatid kay Kristo, isipin yung nakakahigit sila kaysa sayo. Pag nagawa po natin yun, mga kapatid, may papakita natin yung turo ng Panginoong Hesus na pagpapakumbaba, isang bahagi ng karunungan ng panlangit o ng Diyos. At syempre, susunod na yung may malasakit ka na doon sa iba, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, iniisip mo na yung kapakanan ng iba. Yun yung mga pwedeng solusyon dun sa alitan para magkaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo, pagkakabuklod-buklod sa isang puso't diwa. Nag-iibigan tayo sa isa't isa. Mahalaga yon yung pag-ibig. Kasi yun talaga yung tinuturo ng Panginoong Hesus at pinasa niya sa mga kagaya ni Santiago. At hindi lang yun, mga kapatid. Nais din natin na kung maiwasan yung alitan o yung pag-aaway-away, maganda na mamuhay tayo ayon dun sa Espiritu Santo. O yung mga bunga ng Espiritu Santo maipakita natin. Kasi sabi ni Pablo doon sa Roma Kabanata 8, talata 5 hanggang 8, ang mga namumuhay ayon sa laman ay nagtotoo ng kanilang isipan, yung layunin nila, pananaw nila sa masasamang hilig nito. Subalit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nakatuon sa mga nais ng Espiritu, yung mga espiritual na bagay ang kanyang pinapahalagahan at binibigyang pansin. Ang pag-iisip ng laman ay naghahatid sa kamatayan, subalit ang pag-iisip ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang pag-iisip ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, ibig sabihin, kaaway ng Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at talaga namang hindi niya ito magagawa dahil nga hindi siya pinapanahanan ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga yung Espiritu Santo na siyang nagpapabanal sa atin, nagtuturo sa atin ng mga katuruan ng Panginoong Hesus, ng mga karunungang panlangit patungkol sa buhay espiritual, dahil ito yung tutulong sa atin para yung alitan, pag-aaway ay maiwasan. At ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya mahalaga po na matukoy natin yung sanhi, ugat ng alitan. Meron pong dalawang pinanggagalingan ang alitan. Una, nagmumula ito sa makasariling kalooban. Pangalawa, nagmumula ito sa maling layunin. Ano naman po yung dapat nating gawin sa mga ganitong usapin? Para mapatunayan na tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus, tayo ay may karunungang panlangit, tayo ay kaibigan ng Diyos at hindi kaaway. Yan yung tatalakayin ni Santiago sa susunod ng mga talata. Maganda na sa panalangin natin, sa alang-alang natin yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga turo, at maging yung kung makakapagparangal ba sa kanya to o hindi, makakabuti ba ito sa atin o hindi. At gayon din, mamayani sa atin yung mga bunga ng Espiritu Santo. Ano-ano yon? Pag-ibig, love, joy, patience. Yun yung paborito ko din, yung patience. Pero pinaka-ultimate doon yung love. May pagpipigil sa sarili, self-control, faithfulness, katapatan, goodness, kabaitan, kabutihan, pagtsatsaga, walang long suffering, yun. Sana matutunan natin yung mga kapatid. Sabay-sabay nating mapag-aralan niya, pagtitimpi, yan yung mga sinasabi ni Santiago na talagang pangmatagalan. Yung alitan, sisira lang yan ang samahan. Kainahunan. Yan. Kainahunan. Kaya tayo ba ay nagiging sanhi ng alitan o tayo ba yung nagiging pasimuno ng gulo sa simbahan o tayo yung maibigin sa kapayapaan? Tayo yung naglalayo na kung may magkagalit o may alitan, tayo yung nagiging tagapamagitan. At kung tayo naman may kagalit, nagpapatawad ba tayo?
O nagtitiis ba tayo? Nagmamahal ba tayo sa mga... Itong tinuturo sa atin ni Santiago po, sa simbahan talaga to, sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Pero pwede rin naman nating dalhin sa bahay, sa trabaho, at gayon din dun sa saan man tayo mapadpad. Magamit natin yung mga naituro sa atin ni Santiago. Salamat po sa pakikinig mga kapatid. Hanggang doon na lamang po tayo. Ipagpapatuloy po natin sa muli po nating pagkikita. Salamat po sa pakikinig at gayon din sa salita ng Diyos na siya yung nagturo sa atin ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Alam namin na ikaw lamang po ang makapangunguna sa amin para mapagtagumpayan namin ang anumang pagnanasa na meron kami sa aming kalooban, pati yung mga mali naming layunin, iwinawasto mo niyo po at tinatama, lalo na yung mga likong gawain namin. Salamat po sa mga ganitong mga pagsasanay, mga aral, katotohanan na ibinubunyag niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na kagaya po ninyo, magkaroon kami ng kaisipan na ang pinapahalagahan ay ang kalooban ng Diyos, ang mga karunungang panlangit, at gayon din ang kalooban po ninyo ay magaya namin. Salamat din po sa iyong mga turo, sa mga sulat ni Santiago. Tunay nga po na kahit ngayon sa panahon namin, kahit na matagal na itong naisulat, ay talagang mapapakinabangan po namin ito. Salamat din po sa mga kapatid na nakasama ko po sa iyong gawain ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at tulungan kami kung may mga alitan sa pagitan namin o anumang mga hindi pagkakaunawaan. Ikaw yung patuloy na maging tagapamagitan po namin sa isa't isa. At magbuklod kami, magkaisa kami sa iyong mga turo. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen.